Hello, good morning guys. Ang video kong ito ay tungkol sa kaalaman natin sa ating kalusugan. Noong 2020, year 2020, January, nagkaroon ako ng pabalik-balik na UTI. Tapos, nagpa-check up ako, nagkaroon ng mga lab test. Yung lab test ko, doon sa resulta ng lab test ko, meron akong mild UTI at saka ang taas ng creatinine ko 136. Tapos nag-request ako sa doktor noong noong whole abdomen ultrasound. Tapos bago ako magpa-ultrasound sana, nag-lockdown naman. Siguro March 15 yata, basta going on dapat March 15 ako magpa-ultrasound mag-abdomen ultrasound, tapos nag-lockdown na. Tapos pagkalipas ng mga magmula lockdown, di ba, bawal tayong lumabas. Bawal tayong lumabas sa kalsada kasi nga lockdown. Tapos ang ginawa ko lang doon kasi sobrang problema na ako, iniiyakan ko sa tuwing pagsamba ko, umiiyak ako, dinadalangin ko sa Ama na sana Ama wag masira ang kidney ko, kasi pagka nasira ang kidney ko, sana ko kukuha ng perang pagamot, dialysis kung sakasakali, at saka yung gamot lang sa pang-araw-araw, saan ko kukunin yun, sinong mag-aalaga sa akin, yung mga katanungan na ganun. Sobra akong nag-alala para sa sarili ko. Tapos ang ginawa ko noon, kasi lockdown na, wala ko munang ginawa para umano yung UTI ko. Uminom ako ng yung sampasampalukan. Sobrang pait noon, kung saan kami nanguha ng sampasampalukan. Naglalakad ako sa noon. Sa pagsasamba kami, kukuha na lang ako doon sa mga damo-damuhan, kukuha ako ng sampasampalukan. Tapos yung nilaga ako. Grabing pait guys. Tiniis ko yun. For 15 days, ininom ko yun. Tapos, ayun, hindi naman na ako bumalik para magpa-laboratory kasi nga lockdown. Tapos, ang ginawa ko, lahat ng mga bawal na pagkain, ni-research ko kasi yun sa internet kasi hindi na nga tayo makalabas. Hindi na ako makapagpa-check up ulit, follow-up check up. Ni-research ko sa internet yung mga bawal. Yung kagaya ng maalat, matataba, matatamis. Ano pa ba yun? Madami yun, yung mga soft drinks. Iniwasan ko na yun. Karne, yung tinatawag na red meat. Yun, iniwasan ko na yun. Yung mga karne yan. Kinakain ko na lang, yung tawag dito, isda, gulay, at saka manok. Yung manok, tinatanggalan ko ng balat. Talagang hindi talaga ako kumakain ng balat ng manok. Tapos yun na yung ko, naging routine ng buhay ko. Yung magmula noong 2020 hanggang ngayon, hindi na ako kumakain ng mga matatabang pagkain at saka yung mga maaalat, soft drinks. Hindi na nga ako nagkakape. Tapos, itong January 2025, sumumpong yung sakit ng tapos ngayon nagpa-check up na ako. Tapos doon naman sa check up ay sa mga laboratories ko, normal naman yung wala akong UTI, walang nakitang UTI. Tapos ngayon nag-request ako sa doktor. Sabi ko sa doktor, "Dok, pwede po bang manghingi ng request ng whole abdomen ultrasound?" Sabi sa akin, sagot ng doktor sa akin, "Bakit pa hindi mo naman kailangan magpa-ultrasound?" Tapos sabi ko, "Dok, gusto ko lang po kasing makita ang kalagayan ng loob ng tiyan ko." Sabi niya, "Sige, bibigyan kita." Tapos binigyan ako. Tapos nitong February nagpa-ultrasound na ako. Tapos yung sa ultrasound, yun, nakita nga doon sa ultrasound ko na normal naman yung ko, yung kidneys, wala akong diferensya sa kidneys. Tapos nagtaka lang din kasi ako kasi sobrang nag-alala, sobrang nag-alala lang kasi ako kasi yung 136 na creatinine ko nung huling laboratory ko nag-58. So inisip ko 136 tapos 58 after 5 years, bakit ganun? Baka kako lumiit na yung kidney ko o kaya na kaya diferensya ng loob ng tiyan ko, yung mga ganong katanungan guys. Tapos yun nga yun, nagpa-ultrasound ako yun sa awa ng Diyos. Sa awa ng Diyos, normal ang ang kidneys ko.
Alam nyo ba, sa loob ng mahabang 5 years na pinagdaanan ko yun, lagi ko yung iniiyakan sa Panginoong Diyos sa tuwing mananalangin ako na sana hindi ako magkaroon ng sakit sa kidney, kasi pagka nagkasakit ako sa kidney, sana ako kukuha ng pangbiling gamot, yung ano ba yung tawag doon, yung dialysis, kung lumala na yung kidney ko, dialysis, yung maraming mga what if sa sa isip ko. Kaya yun, nagporsige talaga ako magpa-ultrasound. Yun ang malaking tulong talaga sa akin, yung sa healthy lifestyle talaga, malaking tulong yun sa akin. At higit sa lahat talaga, guys, kahit anong gamot, kahit gaano kamahal ng gamot ang iinumin mo, kung wala kang pananampalataya at pananalig sa Diyos, hindi ka gagaling. Kaya ang ginawa ko noon, sa loob ng 5 taon nanalangin lang ako sa Diyos na sana wag akong magkaroon ng sakit sa kidney. Ayun, pinagkaloob niya sa akin. Kaya sobrang pasalamat ko sa Diyos. Hanggang ngayon, pasalamat pa rin ako sa Diyos, kasi hindi niya ipinagkaloob sa akin yung mabigat na karamdaman. Kaya, Ama, saludo po ako sa iyo sa mga biyayang pinagkaloob mo sa akin. Hanggang dito na lang po. Manampalataya lang po tayo at magtiwala sa Diyos at alagaan ang sarili natin. Kumain ng sustansyang pagkain. Yun lang po, guys. Salamat. Thank you for watching.